Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Police Captain Cherry Vicente. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pinuri ni Interior Secretary Jovic Rimulya ang National Police Commission o NAPOLCOM matapos itong makamit ang makasaysayang zero-case backlog at natuluyang marisolba ang mahigit 4,000 kasong nakabinbin sa loob ng 25 taon. Ayon kay Secretary Rimulya, ito ang kauna-unahang pagkakataon mula nang itatag ang NAPOLCOM na tuluyang nabura ang lahat ng backlog cases, habang naaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagresolba ng mga kaso sa loob ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, pinatutunayan ng tagumpay na ito na isang gumaganang civilian oversight body ang NAPOLCOM at tapat ito sa mandato nitong magbantay sa hanay ng kapulisan. Samantala, sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan na paigtingin pa ang mabilis na pagresolba ng mga kasong administratibo sa loob ng 60 days upang maiwasan ang panibagong backlog. Nigyang diin ni Vice Chairperson Calinisan na ang hakbang ay hindi laban sa pulis kundi para sa katarungan. Ito ay para sa mamamayan at sa mga pulis na tapat sa serbisyo. Isang mahalagang hakbang tungo sa pananagutan, reforma at mas maayos na sistemang pangkatarungan. Iniulat na generally peaceful ang naging pagdiriwang ng Christmas Eve sa Western Visayas. Ayon sa Police Regional Office 6, ipinatupad ng mga police unit ang pinaigting na security measures, kabilang ang mas mataas na police visibility sa mga pampublikong lugar, pagtatayo ng checkpoints at pagdeploy ng quick response teams, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Dahil dito, napanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon habang ginugunita ng publiko ang Kapaskuhan. Kasabay nito, pinaalalahan ng pulisya ang mamamayan na magpatuloy sa responsableng pagdiriwang, umiwas sa mga ipinagbabawal na gawain at agad i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Samantala, nakarecover ang pulisya ng mga illegal na paputok sa isang bakanting lote sa Arevalo District at muling nagbabala laban sa paggamit, pagbebenta at paggawa ng mga ito. Magpapatuloy ang mga patrol at enforcement operations ngayong holiday season, isang malinaw na larawan ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nasabat ng mga operatiba ng Bureau of Customs ang tinatayang 21.4 milyong halaga ng shabu at kush o high-grade marijuana mula sa mga inabandonang package sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City.
Ang nasabing kargamento ay nadiskubre noong December 15 matapos ang masusing inspeksyon sa 5 unclaimed parcels na nagmula pa sa ibayong dagat ngunit hindi kinuha ng mga consignee nito. Upang makalusot sa mga otoridad, idineklara ang mga naturang parcel bilang mga karaniwang kagamitan tulad ng outdoor wall lamp, bag, digital media discs, libro at iba pang paninda. Gayunpaman dahil sa alertong pagbabantay ng BOC, nabigo ang pagtangkang pagpupuslit ng mga ilegal na droga sa bansa. Ang tagumpay na ito ay bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng pamahalaan laban sa pagpasok ng kontrabando sa pamamagitan ng mga mail delivery service hubs. Bilang bahagi ng pagsisiguro na nanatiling maayos, handa at tumutugon sa pangangailangan ng publiko ang hanay ng kapulisan, nagsagawa ng surprise inspection si Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Acting Regional Director ng Police Regional Office 5 sa Legazpi City Police Station. Layunin ng nasabing inspeksyon na tiyakin na ang himpilan ay nanatiling ganap na operasyonal at may kakayahang magbigay ng agarang serbisyo sa mamamayan, lalo na sa gitna ng selebrasyon ng Pasko at sa nalalapit na bagong taon. Samantala, habang ipinagdiriwang ng publiko ang araw ng Pasko, personal na binisita ni Police Brigadier General Miranda ang Legazpi Integrated Terminal nito lamang Disyembre 25 taong kasalukuyan upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga biyahero at commuters na dumadagsa sa nasabing lugar. Hindi rin pinalampas ng opisyal ang pag-inspeksyon sa Daraga Municipal Police Station at sa Police Assistant Desk na matatagpuan malapit sa Bicol International Airport. Sa pagbisitang ito, binigyang diin ni Police Brigadier General Miranda ang kahalagaan ng pagiging alerto, mapagmatsyag at laging handang tumugon ng mga pulis upang agad makapagbigay ng tulong at serbisyo sa publiko, lalo na ngayong abalang holiday season. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa kulungan magpapaskot sa salubong ng bagong taon ng high-value suspect na nahulihan ng 408K na halaga nang hininalang Shabu sa sinagawang bypass operation Cebu City PNP sa Barangay Ermita, Cebu City. Kinilala ni Police Major Tom Ed Lacaba Taghoy II, Station Commander ng Police Station 5, Cebu City Police Office, ang high-value individual na suspect na si Alias Buktot, 59 anyos, na residente na nabanggit na lugar. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang alas 12:30 ng tanghali ni kinasa ng mga operatiba ang bypass operation na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkasakote ng 7 pakete ni Alan Shabu na may timbang na 16 na gramo at may standard drug price na 408,000 pesos, bypass money at isang pink pouch. Kasalukuyang nasa kustodiya ngayon ng Police Station 5 ang naarest ang individual habang inihanda ang mga kasong paglabag sa Section 511 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagka-aresto ng mga suspect ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan ng Cebu City labas illegal na droga na pinupuntirya ang mga tulak na tumatakbo sa loob ng mga barangay at panloob ng mga sitio. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Aabot sa 176 na suspect ang naaresto at 3,416,551 ang halaga ng iligal na kahoy ang nakumpiska sa 188 operasyon kontra illegal logging sa rehiyon ng Caraga ngayong 2025. Mahigit 139,660 board feet at iba't ibang uri ng kahoy ang nakumpiska ayon sa Police Regional Office 13. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ipinagdiwang ng mapayapa ang Pasko sa buong bansa ayon sa Philippine National Police. Matagumpay ang seguridad sa Christmas Eve Mass at sa siyam na simbang gabi mula Disyembre 16 hanggang 24, 2025.
Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., naka-duty ang mga pulis sa simbahan, terminal at iba pang lugar upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Wala ring naitalang insidente sa mga misa, bunga ng disiplina ng mamamayan at maagap na presensya ng pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ngiti at pag-asa ang bumungad ngayong bisperas ng Pasko sa ilang lansangan ng lungsod ng Tuguegarao. Ito ay matapos maghatid ng Noche Buena Package ang First Cagayan Provincial Mobile Force Company bilang bahagi ng kanilang malasakit at serbisyong may puso para sa mga higit na nangangailangan. Pinangunahan ni Police Major Absel Asis Di Maximo, Acting Force Commander, ang makabuluhang aktibidad na isinagawa noong ika-24 ng Disyembre taong kasalukuyan. Sa ilalim ng Etneb Challenge saan aabot ang 20 pesos mo, Season 6, ipinamalas ng kapulisan na kahit sa simpleng halaga, maaaring makapaghatid ng saya, pag-asa at inspirasyon ngayong Kapaskuhan. Pinangunahan ni Police Captain Martin C. Calibag, platoon leader ng 1st Mobile Force Platoon, kasama ang mga miyembro ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company ang pamimigay ng tulong sa mga nagtitinda sa gilid ng kalsada, mga magsasaka, person with disability at mga katutubong ita. Hindi man malaki ang naibahagi, malaki naman ang naging saysay dahil para sa mga benepisyaryo, ang simpleng tulong ay simbolo ng pag-alala at malasakit. Ayon sa 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company, ang ganitong gawain ay patunay na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa halaga, kundi sa taos-pusong pagbabahagi at pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Etneb Challenge, patuloy na ipinapalakas ng kapulisan ang ugnayan sa komunidad, dala ang mensahe ng bayanihan, pag-asa at serbisyong tapat para sa sambayanan. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Diab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.